Good morning Pilipinas. Salamat pagi Malaysia. Good morning world. Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito naman po sa programa natin Nick The Real Talk with Nico. And today is June 6 na po and it's Saturday. Thanks God, it's Saturday and bukas it's Sunday po. Once again, si Nico would like to invite lahat kayo po, ang mga followers ko dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, especially ang mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu, Sabah. And of course, wag natin kalimutan, i-greet din po, kumustahin natin po ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. Ang mga kapatid natin na migrant workers or Filipino migrants sa iba-ibang parte ng mundo din. And wag natin kalimutan din to greet ang mga kababayan, kapatid at kaibigan natin dyan mismo po sa bansa natin of which we call our beloved Philippines. Nandito tayo ngayon and I'm going to give you ang mga latest updates na mayroon tayo tungkol sa issue, sa mga political issues dyan po sa Pilipinas. But Saturday ngayon, medyo relax tayo and it is for this reason that I would like to narinig na natin po. Now, we heard a lot of explanations coming from different parts of the society po. Professionals, businessmen, lawyers, so forth, and so on, even ordinary Filipinos po. Regarding this issue of, sabihin natin, problema sa Senado, the problem in the Senate po, which now it is getting worse. Getting worse po. As what I said, some Filipinos dito sa Malaysia po, they are saying na we are now facing a political crisis. Others are saying, kagaya ko po, the other day I was saying, we are facing a Senate crisis dyan po sa Pilipinas. But the bottom line there is that all of us, because of this controversies, because of these confusions, walang clarity po ang mga issues dyan po sa Senado, all of us became victims. Victims po, ibig sabihin na apektado ang daily lives ng mga Filipinos po dahil sa problema dyan sa Pilipinas po. Hindi lang ang mga Filipinos dyan sa Pilipinas, but also ang mga Filipinos, overseas Filipino workers po, kagaya namin dito sa Malaysia. And mind you, the overseas Filipino workers are playing a very, very important or vital role in helping upgrade or level up ang Pilipinas po, ang Pilipinas in terms of our regular remittances po, no? In terms of our regular remittances, and it is our wish and hope that our loved ones which we left temporarily dyan po sa Pilipinas will enjoy better public facilities. They will be safe. They will be safe po wherever they go. And they will enjoy the good governance of our gobyerno dyan po sa Pilipinas. But sad to notice that this is not exactly what is happening po. Exactly what is happening dahil may problema tayo sa Pilipinas. Okay? So, ang title natin today, if you notice po, our title is Senator Rodante Marcoleta explain the controversial Senate quorum issue. And it is for this reason po, the problem of the Senate quorum issue po, we are now experiencing or facing two Senate President, two secretaries in the Senate, two Sergeant-at-Arms sa Senado po, and nahinto ang operation ng Senado po dahil itong problema natin between the majority, so-called majority, newly formed majority, and the legally elected majority po. And I'm talking about the group of SP or the Senate President Alan Peter Cayetano, and of course the Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. So let me share with you first. Ang unang-una po, I want to share with you po
so that you will have an idea. Let me share with you a news article, a news report, no? Galing from the national media in the Philippines, yun po sa Manila. Let's watch and listen. Let's watch and listen to this news article or news video clip that I have prepared para sa inyong lahat. After which we are going to, I will share with you ang explanation of Senator Rodante Marcoleta on the issue po, on the issue. Let's watch and listen to this po. Sandali po. Alright, nandito na po. Diretso na tayo. And listen to this report coming from ANC. Last night ito po lumabas and it is being replayed today po, this morning. Nandito po, let's watch and listen to this. Senator Sherwin Gatchalian's rise to acting Senate President has led to a Senate with two phases of leadership. Magdiwag yan ang unang-una. No? Pero ngayon, nakita rin natin yan. Nung panahon ni Salonga versus Neptali, nung panahon ni Angara versus Franklin Trilon versus Manny Villar, Franklin Trilon. No? It is a crisis that is now complicated by extraneous issues ranging from the impending impeachment trial of Vice President Sara Duterte to the intramurals for the 2028 elections. This can be compared to a political trench warfare. No? Ito ay kumbaga nag-dig-in na sila, naghupay na sila ng kanilang mga posisyon. Hindi madidelay, meron ng calendar. And then there's the rival investigations on the flood control scandal. The bloc of Senator Alan Cayetano carried out its hearing on Thursday without a Senate secretary or stenographers present. The Gatchalian bloc will hold its own inquiry on Monday to be led by Senator Erwin Tulfo as their handpicked chairman of the Blue Ribbon Committee. The Senate can go for a middle ground. And that middle ground, I think at this point, at least in the next few weeks, doesn't necessarily have to be a president of the Senate that's elected by 13. They need to look for a presiding officer at this point that will be acceptable to both blocs. Senator Loren Legarda insists a 1949 High Court ruling on quorum cannot be used by the Gatchalian bloc to legitimize the reorganization of the Senate. Legarda notes the country now operates under the 1987 Constitution, while the 1949 ruling was premised on the 1935 Constitution. She notes the two charters had different wordings. The 1987 charter requires 13 to elect a Senate President, a majority of all members, wording that was carried over to the Senate rules to cover all Senate officials. But those same wordings are not in the 1935 Constitution. Legarda adds the Senate rules explicitly state a stricter quorum for the election of Senate officers, that is, all members. The same argument heard from Cayetano on Thursday. You cannot declare all seats vacant with 12. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate Pro Tempore with 12. High school teacher Barry Dayam asked the High Court to intervene in Gatchalian's favor. Kasi nagkakagulo eh. Pati yung mga tao sa social media, pati yung mga legal expert nagkakagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Senator Panfilo Lacson thinks Cayetano is the one who should go to the High Court, which Cayetano shut down. Gatchalian says going to court is an option. Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yun dahil alam niyang mali sila. That's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Kasali yan sa mga remedies kung gugustuhin ng sinong kampo pupunta ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. But experts are wary about getting the court involved. The Supreme Court is quite hesitant to rule on that anyway. So everyone is now familiar with this 1949 case of Avelino versus Cuenco. The first part of that decision is basically the court saying, this question belongs to the Senate. Malacanang has already voiced support for Gatchalian's leadership, calling the Senate reorganization above board. Mahalagang ahensya at branches of government ay kinikilala yung ating liderato. Ang House of Representatives na counterpart natin, sila ay nagbigay ng recognition sa ating liderato. Ang executive branch ay nagbigay na rin ng kanilang recognition sa ating liderato. At yung iba pang mga ahensya ay nag-uumpisa na rin mga independent na pag-aanalisa tulad ng Integrated Power of the Philippines, yung mga pahayag ng law deans, law school deans, lahat ay sinasabi na yung nangyayari last Wednesday ay
legal at naaayon sa batas. Kasi ang sabi, Cayetano, however, insists the Constitution is on his side. Gatchalian assures Senate staff they won't be caught in the crossfire. Meanwhile, four former Senate presidents, including two Gatchalian allies, issued a statement to de-escalate the tension and get back to parliamentary debates and the urgent tasks at hand. They also maintain the highest duty of a Senate president is not to cling to office, but to leave the institution stronger. RG Cruz, ABS-CBN News. Okay, that's it. You heard the report sa ANC. Last night it was played last night and repeated or replayed this morning po sa mga various media outlets sa online newscast po this morning. So ganito, this is the situation in the Philippines. Both camp of Cayetano as well as the camp of Gatchalian, no? Are claiming that they are the rightful leaders of the Senate. And who suffers now? Who are the victims? Not only the staff of the Senate, but everybody, all the Filipinos po, Filipinos, be it in the Philippines and those outside the Philippines, especially the overseas Filipino workers in terms of not getting the right services coming from the government, despite the Filipinos or overseas Filipino workers or OFWs regularly, religiously helping the government in terms of financial, in terms of our regular remittances. And many Filipinos are not happy. That includes ang sabihin natin ang mga Filipinos dito sa Malaysia, or dito sa Sabah, very specific. Okay, this time around po, since we heard already a lot of lawyers, former congressmen, senators, former senators giving their side. When they talk, it all depends on what side they belong. Kaya nga, mahirap po. So, the only thing for me, for us Filipinos in Sabah, we believe that the move of one of the teachers in the Philippines submitting a petition dyan po sa Supreme Court to let the Supreme Court make the final decision who is legally, who is the legal leadership dyan po sa Senado. Is it Cayetano or Gatchalian? We are, or the teacher is asking the Supreme Court to make the final decision po. To make the final decision. How fast? How soon? We don't know po, no? And will it be effective or not? We don't know po. We don't know. Let's wait. Sabihin natin ang decision ng ang reaction or action of the Supreme Court in the coming days po. In the meantime po, I urge all of you, I am not favoring the camp of Cayetano, neither the camp of Gatchalian. But what I want to show to you po, since we heard already the camp of different versions, the camp coming from Gatchalian, this time around po, let's listen to a well-respected, whether we like it or not po, he's a well-respected lawyer. He has been in politics for quite some time. He has been a congressman and now a neophyte senator. And here is his explanation which he gave during his television talk show yesterday po, dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to Senator Alain Peter Cayetano on this controversial issue po, no? Controversial issue. Hold on. Nasaan na yun? Let me share with you itong ano ito po. Ang video clip ni Senator Rodante Marcoleta po. Let's see. Let's watch and listen to this po. Sandali, ha? Alright. House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. all of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Oo. Isang Senado Isang kamara. at isang
start by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung red list, yung party list representative. Oh, pero huwag tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, at ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of all members, binibigyan natin yung posisyon sa, of all members. Oh, actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay. Majority vote of all its members. Okay. Dito, respective kasi either House ka or Okay. Senate. So, punta natin na Senado, 24 members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So, ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweet, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oo. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Okay. Tama rin po. Alam na Oo, po. malinaw na malinaw. Opo. Oo. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Sa batas. batas. Oo. Oo. Nasa rule 2 naman ito, section 1 din. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a president, Opo. a president pro tempore, Okay. a secretary, and a sergeant at arms. So yung apat na yung posisyon. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. No. Punta tayo ngayon sa section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung apat, the Senate, the Senate President, Senate Pro Tempore, Secretary, and Sergeant at Arms. Sabi niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ano rin ito of all its members? So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O, edi, paano yan? 24 ang senators. Oho. Sa mga tweet, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun. Ngayon, at na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado pag-usap. Sa Senado. Ngayon. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Nung June 3 ko yan. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan. Right? Opo. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam po dyan, 1-year-old ka pa lang noon. Medyo mo, naglalakad-lakad na po ako. Ginamit kasi doon dyan na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil noong panahon na yun, Yung itong pangit, 24 din po sila doon. 24 pa rin. 24 din, oo. 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. Opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24. Hindi naman sila doon natin. Yes po. Ngayon, noong panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga twins, sa 23, ang magiging quorum mo dyan
Opo. Kasi 23 divided by 2, alam mo na, di ba? Oo. Sa mga tweet, tama lang, dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon ginagamit nila ngayon yon. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang session na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, Sen, ano? 2015 yata yun. Opo. Pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Sa mga tweet, Oo. 24 minus 4, yan, Opo. ilan yun? 20. O, ano yung majority o ano yung quorum Oo. ng 20? 11. 11. Eh, may 12. Di lalong maganda. Sobra, opo. Oo. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Diba? Tama naman yun. Dahil ang doktrina na establish kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, oo. siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador Oo. para lang magka-quorum. Kaya coercive yun Pag inaresto ka, coercive yun Yes, oo. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na ayaw mo tumalay, nandun ka naman. Oo. Pwede kang i-arestuhin ng Sergeant of Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun Okay, oo. Ngayon, kung 4 yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Ako nasa abroad eh. Diba? Opo, oo. Walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yun. So, panahon ni Franklin Drilon, 4 yung absent. Pwede ba natin ipasinag yun para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan, ano? Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015, Sa bandang ibaba niyan, makikita natin, merong minota kasi dyan With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Ayan. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Antiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next, Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tignan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong ipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa'yo Oo. Yung isa daw, direct. Yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang nire-ready po doon sa akin. Kasi doon nakalagay, Editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na 4 talaga Ang wala sa ang Pilipinas. wala sa Pilipinas. Oo. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng quorum. Nagpasa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Kailan lang yun? Ilang araw lang yun? Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po. Oo. Ilan ba kami na senador dyan? 24 po. 24. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oo. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. batid, yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13, oo. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Cheese, Opo. Naumatid na sa session. dalawa ang bilang ni Senator Cheese. Na kunwari, invisible yung isa, Opo. yung isa, pero nananatiling 12 lang. Oo. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen,
ka lang ng ng trabaho mo. Opo. Bilang senador? The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun din eh. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Okay. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. 12 lang sila dyan. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president, si Senator Gatchalian. Eh, paano mo ngayon i-legitimize yung, magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mo ang Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Eh, sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting, yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang, basically hindi siya makakagawa ganap ng tungkulin. Unang best talaga, wala. O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatid, lahat ng ito ay wala eh. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro tempore dahil buhay pa naman siya eh. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya, Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano? Why is so expensive? You need to switch to waves. Yeah, banks have hidden fees. The power grab ay batay sa tuntunin, batay sa konstitusyon. Mali po yun eh. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdedesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa konstitusyon. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Halimbawa, noong May 26, 2026 dyan, yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yan yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun dyan, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So, dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa pagitan ng teleconference
conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganun ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yun ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Ano naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Cheese dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, Finlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kagad yun sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, hindi kami talaga makapag-participate. Sa naman pagdinig. Samantalang wala naman kami nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically. Kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit na sa ospital o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng ganun sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makagagamit ito. Kaya lang, Alright, yun po, narinig natin ang explanation ni Senator Rodante Marcoleta regarding the issue po. I don't want to comment anything on this thing po because I am not an expert, no? Hindi ako lawyer po. I finished my degree in economics and I'm not a lawyer. And for reasons not to confuse ang mga tao po, siguro po wag na lang tayo give our comments or opinion regarding ang explanation ni Senator Rodante Marcoleta. Narinig na natin, we heard a lot of people giving their sides. Yes, we respect. May freedom of speech tayo po. It is your right to give your opinion regarding public issues po. But apparently what is happening now po, mas lalo lang po, no? The Filipinos are being confused on the issue po, no? On the issue. For me, I think it's better that we will leave it to the Supreme Court po to make the final decision po who is the rightful Senate President and officers of the Kamara sa Senado po, no? And whether it is legally correct for the group of SP pro tempore Gatchalian to elect a new committee chairman or officials dyan po sa Senado. So let us just leave it to for me, I will leave it to the Supreme Court to make a decision. I hope that the Supreme Court will make a decision as soon as possible po so that we will be able, ang Pilipinas will be able to move forward na po. For as long as we will not solve this problem, I think apektado talaga ang Senado. Sa palagay ninyo po, what do you think? What do you think po? Dito sa Malaysia, dito po sa Sabah, particularly dito sa Sabah po, many are, whether we like it or not, confused na tayo po whom to believe. Because when people talk, we must be careful. Let's not believe everything what they say because we have to see the person is talking, which side they belong. Which side they belong po. No? Yan, obvious na yan po. We have a lot of problems, impeachment of Inday Sara Duterte. I don't know what will happen sa June 6. No, dapat, di ba ngayon yun? Now is already 6. Di ba? Kailangan they will do something sa impeachment of Inday Sara Duterte. Let's see, I'm going to monitor first ang sitwasyon kung mayroong mga latest updates dyan po sa Pilipinas and make sure that you will be properly informed. In the meantime, I only urge, I appeal ang mga Filipinos dito po sa Malaysia, mga kababayan, kapatid at kaibigan ko po dito sa lugar ng Malaysia po. Let's wait, watch, and see na lang po muna tayo. And let us only
let us respect whatever the decision of the Supreme Court po, no? The Supreme Court. So, towards the end ng explanation ni Senator Rodante Marcoleta, he was talking about ang kaso-kaso po ng mga senador, kaso ng mga senador dyan po sa Pilipinas. Now, let me share with you another video clip po regarding itong mga kaso ng senador. And, okay, saan ba yun? Saan ba yun po? Nandito. You watch and listen to this video clip po. Ayon sa impormasyong inilabas ng Hold on, ha? Ayon sa impormasyon Alright, nandito. Let's watch and listen to this po. Sino-sino po may kaso, sino-sino mga senador may kaso po, or will be may case build up sa kanila po. 8 of them senators po. Let's watch and listen to this. inilabas ng GMA News Research, may 8 senador na kasalukuyang may kinakaharap na kaso, reklamo, o kontrobersyang sinusuri ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at internasyonal na institusyon. Narito ang mga detalye. Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinangalanan ay si Jinggoy Estrada. Ayon sa ulat, nakatakdang sampahan siya ng kasong plunder at malversation kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang sasangguni siya sa kanyang legal team para sa mga susunod na hakbang hinggil sa kaso. Senator Rodante Marcoleta. Kasama rin sa listahan si Rodante Marcoleta. Nahaharap umano siya sa reklamong plunder at indirect bribery kaugnay ng umano ipagtanggap ng regalo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 75 milyon pesos. Mariin naman niyang itinanggi ang mga aligasyon at sinabi na may kaugnayan umano ang reklamo sa kanyang mga naging posisyon sa ilang kontrobersyal na isyu sa gobyerno. Senator Francis Escudero. Ayon din sa ulat, si Francis Escudero ay kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Ang reklamo ay may kaugnayan umano sa mga aligasyon ng plunder, graft, at bribery na konektado rin sa flood control projects. Senator Joel Villanueva. Kabilang din si Joel Villanueva sa mga iniulat na posibleng maharap sa reklamong plunder kaugnay ng parehong issue sa flood control projects. Sa ngayon, wala pang pinal na hatol o desisyon sa usapin. Senator Mark Villar at Senadora Camille Villar. Magkapatid na sina Mark Villar at Camille Villar ay iniimbestigahan umano ng Department of Justice kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanilang kumpanya. Kabilang sa mga aligasyon ang umano'y market manipulation, insider trading, at hindi tamang disclosures. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay bahagi pa lamang ng proseso ng investigasyon. Senador Bongo. Kasama rin sa mga pinangalanan si Bongo. Ayon sa ulat, kabilang umano siya sa mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Ronald de la Rosa ay kabilang din sa parehong usapin. Ayon sa ulat, mayroon umanong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng ICC na isinapubliko ngayong taon. Mahalagang paalala. Mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng kaso, reklamo, o investigasyon ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang isang tao. Sa ilalim ng batas, lahat ng akusado ay itinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa korte. Alright, yan po, narinig natin ang 8 senators facing possible cases po, especially itong plunder cases against them po. But remember, it doesn't mean that nag-file na sa kanila ng court cases po. It doesn't mean that they are already guilty po, no? It doesn't mean that way, or it is not that way po, no? So, mayroon lang po plunder cases. Is it ano ba ito po, trying to threaten them, fear them, so that they will support the present administration of Ferdinand or President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or what? Because we heard a lot of stories left and right po, both from the legitimate media
institutions in the Philippines as well as those posted dyan po sa social media. Dyan po sa social media po. So, in other words, magulo. No? Magulo po. So, confused ang mga Filipino ngayon po, both Filipinos in the Philippines as well as those outside the Philippines, kagaya namin, ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. Okay, before I'm going to conclude this program natin on a Saturday, June 6 tayo ngayon po. Now, there is a announcement made by newly elected Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Erwin Tulfo, wherein he said that tuloy ang Blue Ribbon Committee, which he is chairing on Monday po, June 8. Tuloy daw yun po. No? And they already invited, or they will be inviting this 18 Marine soldiers po. No? 18 Marine soldiers as resource person po. No? As a resource person because they also appeared during the Thursday Blue Ribbon Committee spearheaded by Senate President Alan Peter Cayetano, no? Cayetano. Whether they will appear, they will attend the hearing on Monday or not is still a big question mark po. But earlier, narinig natin po sa lawyer ng 18 soldiers, si Baligod, sabi niya po, they respect or they recognize ang Blue Ribbon Committee hearing ng sabi natin ng SP Cayetano, no? SP Cayetano, because SP Cayetano is the legitimate or rightful Senate President po ng Senado, no? Ng Senado. Now, mayroon din mga haka-haka, mga negative criticism on the planned or scheduled Blue Ribbon Committee hearing on Monday po. Mayroon mga Filipinos, not only those in the Philippines, but also dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah, and other Filipinos outside the Philippines, they are saying na how come the hearing will be chaired by Senator Erwin Tulfo. He was elected po, no? Elected by the camp of SP Pro Tempore Gatchalian, na bakit na po he will conduct the hearing because he is also implicated by the 18 soldiers for receiving itong suitcases full of cash, pesos po, no? Mga maleta na hindi daw pwede, hindi daw dapat po si Senator Erwin Tulfo to conduct the hearing po. Yun po ang criticism, comments coming from different sectors of our society dyan po sa Pilipinas po. Sa palagay ninyo po, ano ba ito? Ano ba itong another issue of Chairman Erwin Tulfo? In fact, nakita ko po sa mga social media posting na si Chairman Erwin Tulfo was threatening kay SP Cayetano na maghihinto na po, stop doing a public hearing or Blue Ribbon Committee hearing po because he is the legal chairman of the Blue Ribbon Committee. In the event si Cayetano will continue, ang grupo ni Cayetano will continue to conduct a public hearing because last Thursday they did not adjourn the session of the Blue Ribbon Committee, sila Cayetano, but they just suspended it and they will be conducting another hearing and the scheduled date will be announced on a later date. Sabi ni Tulfo, in the event it will happen po, he will arrest itong grupo ni Cayetano po, no? He will arrest the grupo of Cayetano because it is illegally carrying out ito Blue Ribbon Committee hearing po. Ang mga Filipinos, everybody, karamihan ng mga Filipinos po, we want the
sabihin natin na maglabas na po ang katotohanan na tungkol sa flood control projects po. Imagine, we are talking about trillions of pesos, taxpayers' money po went to the wrong people po. And nalaman na natin po, narinig na natin po, that who are involved are top government officials, senators, including ang pangalan ni President Ferdinand Bongbong Marcos, together with the First Lady, si Lisa Araneta Marcos, as well as ang anak nila, si Sando Marcos, implicated po. And who implicated them po are the 18 Marine soldiers. 18 Marine soldiers po. 18 Marine soldiers. So, paano na ito po? That's why this is another issue na mahirap na po. But anyway, let's see po what will happen. And darating na po ang ulan. Wet season na tayo po. I hope we will not have a strong sabihin natin typhoon or natural calamities po like a typhoon, and I hope hindi mag-apektado ang mga Filipinos po. In other words, we will not experience flash flood, major floods sa Pilipinas po. For if it does, then mas lalo na po ang mga Filipino magalit po. No? So, ganito ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Impeachment, let's see po kung matuloy ba ito o hindi. Sana lang po ang impeachment will continue. But the way things are moving now in the Philippines, the way how I look at it, the Filipinos are not much concerned about the impeachment of Inday Sara Duterte because it already given na yan po. No? Given na yan. But what we want to know, what many Filipinos want to know and see, kung sino-sino, who are the people involved in this big flood control scandal. Who are the masterminds? Who are the people involved? And we want to see that these people who participated in this scandal will be put behind bars po. About the impeachment of Inday Sara Duterte, nakita din natin sa mga FB posting na hindi masyado ang but hindi masyado concern na po ang mga Filipinos regarding the impeachment, although it is very important also po very important also po that matuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. And some posting nakita ka po, they are saying mas grabe itong flood control projects kaysa sa impeachment of Inday Sara Duterte, which involves confidential funds. That is one of the issue po, no? And we are talking about what? Confidential funds of Inday Sara Duterte, something like 125 million pesos, no? And of course, mayroon pa mga discrepancies amounting to mga issues amounting to more than half a million pesos po, no? But have we ever think about what happened to the confidential funds ni President Ferdinand Bongbong Marcos amounting to 4 billion pesos every year? Paano siya nagastos yun po? No? Paano siya nagastos yun? 4 billion pesos confidential funds ng presidente. Yan po ang isang issue ngayon that lumalabas or people are talking about it po. So, siguro hanggang dito na lang muna ang Nick Talk, the Real Talk with Nico. I hope maski paano I managed to give you ang mga news that you deserve. I will continue to monitor whatever news dyan po sa Pilipinas, and kung sakali mayroon tayong latest updates, I'll make sure that you will be properly informed. So with this, si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Hidup Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas, peace on earth. I'll see you in my next episode. Bye. You take care. Enjoy your weekend. And God bless us all. I love you.